2 barya. Iyon na lang ang natira. 2 pisong kumalansing sa loob ng pitaka ni Ana. Isang tunog na parang mas malakas pa sa kulog sa labas ng kanilang bahay. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang lamig ng metal ay tila gumuguhit. Sa kanyang palad, isang paalala ng kanilang kalagayan. Walang laman. Mula sa siwang ng pinto ng kanilang kwarto, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang anak. Si Miguel, 5 taong gulang pa lang, pero parang pasan na ang lahat ng sakit sa mundo. Ang ubo na yon ay hindi lang ubo. Ito ay isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa dibdib ni Ana. Isang tanong na sumisigaw sa kanyang isipan. Paano na? Kailangan ng gamot ni Miguel. Kailangan ng dilatang pagkain. Kailangan ng bigas. At ang meron lang siya ay 2 piso. Napapikit si Ana. Ang init ay unti-unting namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Ang galit ay mas mainam kaysa sa luha. Ang galit ay nagbibigay ng lakas. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay mabigat. Tila bapasan niya ang buong bahay sa kanyang balikat. At sa paglingon niya sa kanilang maliit na sala, nakita niya ito. Ang dahilan ng lahat. Sa isang sulok, sa lumang ngunit matibay pa ring silyang yantok, nakaupo si Cholito, ang tiyuhin ng kanyang asawa, nakatingin sa labas ng bintana, sa walang tigil na pagpatak ng ulan. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, gaya ng dati. Isang rebulto ng matandang lalaki na naging palamuti na lang sa kanilang bahay sa loob ng halos 1 taon. Isang mamahaling palamuti. Nilampasan siya ni Ana, sinadya niyang lakasan ang kanyang mga hakbang. Ang sarap ng buhay, bulong niya sa sarili. Sapat lang para marinig kung gugustuhin nitong pakinggan. Nakaupo lang buong araw, walang iniisip, walang problema. Walang naging reaksyon mula sa matanda. Manhid ba ito o sadyang sanay na sa kanyang mga parinig? Hindi alam ni Ana at sa totoo lang, wala na siyang pakialam. Ang alam niya lang, bago dumating ang matanda, kahit paano ay nakakaraos sila. Ngayon, bawat sentimo ay kailangan nilang pagtalunan. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Basa ang buhok at balikat dahil sa ulan. Pagod ang anyo ng kanyang mukha. Ngunit pilit itong ngumiti nang makita siya. Hi, mahal! Bati nito. Hindi sinuklian ni Ana ang nangiti. Sinalubong niya ito sa gitna ng sala. Ang 2 pisong barya ay nasa kanyang nakakuyom na palad. Kumusta ang trabaho? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Okay lang. Medyo matumal ngayon. Sagot ni Marco. Iniiwas ang tingin. Alam na nito kung saan patungo ang usapan. Medyo matumal? Umismid si Ana. Marco, nilalagnat na naman si Miguel. Kailangan niyang mainom ang gamot niya. Huling 2 piraso na lang ang natira. Napabuntong hininga si Marco. Ana, ginagawa ko naman ang lahat. Ang lahat ba kamo? Itinaas ni Ana ang kanyang kamay at ibinuka ang palad. Ipinakita ang 2 piso. Ito ba ang lahat, Marco? Ito? Pambili ng candy. Napasulyap si Marco sa kanyang tiyuhin na nanatiling tahimik sa sulok. Hininaan niya ang kanyang boses. Ana, wag dito. Mag-usap tayo sa loob. Bakit? Nahihiya ka ba? Lalong tumaas ang boses ni Ana, puno ng pait. Nahihiya ka bang malaman niya na naghihirap tayo? Na wala na tayong pambili ng gamot para sa sarili nating anak dahil meron tayong dagdag na pinapakain? Ana, tama na. Pakiusap ni Marco. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit. Ngunit hindi na mapigilan ni Ana. Ang lahat ng kanyang pagtitimpi, ang lahat ng kanyang sama ng loob ay sumabog na parang isang bulkan. Hindi ako titigil. Sigaw niya at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pagtulo ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Pagod na ako, Marco. Pagod na akong magbilang ng bawat sentimo. Pagod na akong mag-alala kung may kakainin pa ba tayo bukas.
Di humarap siya sa direksyon ng matanda, kahit hindi niya ito direktang tinitingnan. Wala na tayong pera dahil sa dagdag na palamunin sa bahay na ito. Ang huling mga salita ay lumabas na parang lason. At pagkatapos noon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Ang tanging maririnig na lang ay ang patak ng ulan sa kanilang bubong na yero at ang humihikbing paghinga ni Ana. Alam niyang narinig iyon ni Cholito. Imposibleng hindi. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang sarili niyang pitaka. May kinuha siyang ilang lukot na pera mula roon. Ang huling pera niya, sigurado si Ana. Inilagay niya ito sa kamay ni Ana nang walang salita. Isang mapait na tagumpay. Nang iangat ni Ana ang kanyang tingin, pagod mula sa pagsigaw at pag-iyak, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahang tumayo si Cholito mula sa kanyang silya. Bawat galaw ay tila pinag-isipan. Kinuha nito ang kanyang lumang sombrero na nakasabit sa dingding. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang baston na gawa sa kahoy. Walang sinabi, walang tingin na ipinukol sa kanila. Naglakad ito papunta sa pinto. Binuksan niya ito at pagkatapos ay humakbang siya palabas, tungo sa lalong lumalakas na buhos ng ulan hanggang sa lamunin siya ng dilim. Napako si Ana sa kanyang kinatatayuan. Ang pera ni Marco ay malamig sa kanyang palad. May kung anong kurot ng kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang maliit na tinig na nagsasabing mali ang ginawa niya. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Pinalitan niya ito ng galit. Bahala siya. Bulong niya. Matanda na siya. Naiwan si Marco sa gitna ng sala. Nakatayo sa katahimikang iniwan ng pagsasara ng pinto at ng mga salitang binitiwan ni Ana. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Bawat patak ay tila isang daliring tumutukoy sa kanya ng uusig. Ang upuang yantok sa sulok ay bakante na. Ang lamig at katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan nila kanina. Narinig niya ang pag-alis ni Ana. Ang mabilis na mga hakbang nito papalayo para bumili ng gamot. Hindi na ito nagpaalam. At si Cholito, nasa labas, sa gitna ng malakas na ulan, napahilamos si Marco sa kanyang mukha. Kasalanan niya ito. Kasalanan niyang lahat. Kung sana lang ay mas malaki ang kinikita niya. Kung sana ay kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ni Ana at ni Miguel nang hindi sila kinakapos. Hindi sana hahantong sa ganito. Hindi sana kailangang maging ganito kapait ni Ana. At hindi sana kailangang marinig ng kanyang Cholito ang mga masasakit na salitang yon. Ang kanyang Cholito. Napatingin siyang muli sa bakanting upuan. Ang imahe ng kanyang tiyuhin ay hindi ang matandang hukluban na nakaupo lang doon buong araw. Ang naaalala niya ay ibang-iba. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Mas maliwanag pa sa kidlat na gumuhit sa kalangitan. Araw ng kasal nila ni Ana. Nakasuot siya ng pinakamagandang barong Tagalog na nirentahan lang nila. Nasa isang maliit na reception sila. Simple pero masaya. Lumapit sa kanya ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad. Matipuno pa ang pangangatawan, malapad ang nangiti. Amoy na amoy pa ni Marco ang pabango nitong galing abroad. Marco, binata, sabi ni Cholito. Tinapik siya ng malakas sa balikat. Alagaan mo yang asawa mo, ha? At alagaan mo ang pamilyang sisimulan ninyo. Opo, tiyo. Maraming salamat po sa pagdating nyo. Nahihiyang sagot ni Marco. May dinukot si Cholito mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang makapal na sobre. Iniabot niya ito kay Marco. Ano po ito, tiyo? Para sa inyo yan, sabi ng matanda. Ang ngiti ay hindi nawawala. Huwag mong tatanggihan. Pamangkin kita. Gusto kong magsimula kayo ng tama. Nang buksan ni Marco ang sobre, halos manlaki ang kanyang mga mata. Isang malaking halaga. Sapat na para makapagsimula sila, para makahanap ng disenteng mauupahan, para hindi nila kailanganing isipin ang pera
Sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama, niyakap niya ang kanyang tiyuhin ng mahigpit. Salamat po, tiyo. Hindi ko po ito makakalimutan. Hindi niya nga nakalimutan. Kaya naman, mas lalong kumikirot ang kanyang dibdib ngayon. Ano ang nangyari sa tiyolito niya na iyon? Sa OFW na laging may pasalubong, sa lalaking unang tumutulong kapag may problema ang pamilya. Paano ito nauwi sa pagiging isang matandang tahimik, laging nakatingin sa malayo, na tila ba may pasanpasang bigat na hindi kayang ibahagi kanino man? At ang anak nito, si Richard, pinsan niya. Alam ni Marco na naging mayaman ito, isang malaking negosyante. Pero bakit tila isinumpa ng kanyang tiyuhin? Bakit sa kanya ito tumuloy at hindi sa sarili nitong anak na naliligo sa pera? Ang mga tanong ay umiikot sa kanyang isip. Walang sagot, walang katapusan. Isang kalabog mula sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Cholito, nakatayo ito sa may pintuan, basang-basa, nanginginig. Ang damit nito ay tumutulo sa sahig na semento. Ngunit ang mukha nito ay blanko. Walang mababakas na kahit anong emosyon. Tila isang taong naglakad sa gitna ng bagyo, pero hindi man lang naramdaman ang hangin at ulan. Tiyo, mabilis na lumapit si Marco. Saan po kayo galing? Basang-basa po kayo. Magkakasakit po kayo niyan. Kukunin sana niya ang braso nito para alalayan pero umiling ang matanda at marahang iwinaksi ang kanyang kamay. Nagpatuloy ito sa paglalakad, diretso sa kanyang maliit na silid sa dulo ng bahay. Ang bawat hakbang ay mabagal, mabigat. Sinubukan ulit ni Marco. Tiyo, kumain na po ba kayo? May itinira po hindi na niya natapos. Isinara na ni Cholito ang pinto ng kanyang silid. Hindi malakas, hindi rin mahina. Isang simpleng pagsasara lang. Pero para kay Marco, ang tunog na yon ay parang isang pader na itinayo sa pagitan nilang dalawa. Napabuntong hininga na lang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan niyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Sa loob ng masikip na silid, wala itong ginawa, kundi magtanggal ng basang damit at magsuot ng tuyo. Pagkatapos ay umupo ito sa gilid ng kanyang papag. May kinuha ito mula sa ilalim ng unan. Isang maliit at kupas ng litrato. Dahan-dahan niya itong pinunasan ng laylayan ng kanyang damit. Ang pag-iingat nito sa piraso ng papel ay parang ito na, ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Isang desperadong ideya ang pumasok sa isip ni Marco. Isang huling baraha. Naglakas loob siyang kumatok ng marahan at buksan ng kaunti ang pinto. Tiyo, panimula niya, maingat sa bawat salita. Nakatalikod pa rin ito sa kanya, nakatingin sa hawak na litrato. Tiyo, bakit hindi niyo subukang tawagan si Richard? Baka sakaling hindi na niya natapos ang sasabihin. Dahan-dahang lumingon si Cholito. Ang blankong ekspresyon nito kanina ay nawala na. Ang pumalit dito ay isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Marco sa mukha ng kanyang tiyuhin. Isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Ang mga mata nitong karaniwang malungkot ay ngayon ay matalim. Parang 2 piraso ng bubog. Sa isang boses na mahina, ngunit puno ng lason at bigat, sinabi nito, "Huwag mong babanggitin ang pangalan na, yan sa pamamahay ko." Lumipas ang 2 araw na parang may makapal na pader ng yelo sa pagitan nilang tatlo sa bahay. Si Marco ay laging tahimik at malalim ang iniisip. Si Cholito ay bumalik sa dati nitong gawi. Nakaupo sa silya, nakatingin sa malayo. Ngunit ngayon, ang katahimikan nito ay may kasamang bigat na hindi kayang balewalain ni Ana. At si Ana, sa bawat pagkakataon na nakikita niya ang matanda, nararamdaman niya ang pagkirot ng konsensya na agad niyang tinatabunan ng panibagong galit para lang hindi siya gumuho. Pero ngayon, may mas malaki siyang problema kaysa sa kanyang konsensya. Isang pirasong papel, isang notice of disconnection mula sa kumpanya ng kuryente. Nakasulat sa kulay pula ang mga salita, tila sumisigaw, nagbabanta. 2 araw.
Bulong ni Ana sa sarili. 2 araw na lang at mapuputulan na sila. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pader. Yakap niya ang kanyang mga tuhod. Paano na ang ilaw sa gabi? Paano na ang electric fan para kay Miguel kapag nilalagnat na naman ito? Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang tubig na unti-unting pumupuno sa silid at malulunod na siya. Napapikit siya ng mariin. Gusto niyang sumigaw, pero para saan pa? Walang makakarinig. Walang magbabago. Hanggang sa isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng kanilang eskinita. Isang tunog na hindi pangkaraniwan. Ang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Agad na napatayo si Ana. Ang kanyang pagkamausisa ay mas malakas kaysa sa kanyang panlulumo. Sumilip siya sa siwang ng kanilang bintanang gawa sa kahoy. At halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang itim na kotse, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw kahit na may mga bakas pa ng putik sa kalsada. Napakaganda, napakamahal. Ang mga kapitbahay nila ay nagsilabasan na rin, nagbubulungan, nakatingin sa sasakyang tila naligaw sa kanilang lugar. Sino ang bibisitahin nito? Walang mayaman sa lugar nila. Huminto ang kotse sa tapat mismo ng kanilang bahay. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaking nakasuot ng mamahaling sapatos nakatad ang bumaba. Ang sapatos nito ay maingat na umiiwas sa mga putik. Sumunod ang katawan nitong balot sa isang plansadong polo shirt, isang relos na kumikinang sa kanyang pulso, at isang mukhang hindi nabibilang sa lugar na yon. Hindi niya ito kilala. Ngunit may kutob siya. Naglakad ang lalaki papunta sa kanilang pinto. Bawat hakbang ay may bigat, may kumpiyansa. Kumatok ito. 3 malinaw, malakas na katok. Nag-atubili si Ana, ngunit ang kaba at pag-asa ay nagtulak sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa harap niya ang lalaki. Mas gwapo ito sa malapitan, ngunit may lamig sa mga mata nito. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at naramdaman ni Ana ang biglang pagkahiya sa kanyang luma at kupas na duster. "Yes, sir?" Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Dito ba nakatira si Lito?" Tanong ng lalaki. Hindi Chulito o Tatay Lito. Lito lang. Ang paraan ng pagbigkas nito sa pangalan ay walang bakas ng paggalang. Tumango si Ana. "Oo po. Sino po sila?" Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, marahan siyang itinulak nito ng bahagya para makapasok sa loob ng bahay. Iginala nito ang kanyang mga mata sa kanilang maliit na sala, sa mga lumang kasangkapan, sa nababakbak na pintura sa pader, sa sahig na sementong hindi pantay. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngisi ng pangiinsulto. At doon, mula sa kanyang silya sa sulok, dahan-dahang tumayo si Chulito. Ang kaninang blangkong mukha ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng isang emosyong hindi mabasa ni Ana. Pagtitiis, galit, sakit. "Richard," sabi ni Chulito. Ang boses nito ay garalgal. Ang unang salitang narinig ni Ana mula rito sa loob ng 2 araw. Richard, kaya pala, siya ang anak, ang mayaman, ang isinumpa. Hindi bumati si Richard. Hindi ito nagmano o yumakap. Naglakad lang ito palapit, ang mamahaling sapatos ay tila diring-diri sa sahig na tinatapakan. "Kamusta na, pa?" sabi ni Richard. Ang tono ay puno ng sarkasmo. "Mukhang maganda ang buhay mo dito, ha?" Simple, payapa. Walang isinagot si Chulito. Nakatitig lang ito sa anak. Doon napansin ni Ana. Ang pag-asa, isang maliit na kislap ng pag-asa ang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Dumating ang anak. Siguro, kahit gaano pa ito kayabang, nandito ito para kunin na ang kanyang ama. Siguro, ito na ang katapusan ng kanilang mga problema. Matatapos na ang pagiging pabigat ni Chulito sa kanila. "Nabalitaan ko kasing nandito ka raw."
Pagpapatuloy ni Richard, hindi pinapansin ang katahimikan ng ama. May mga nag-aalala kasing mga kamag-anak. Baka daw kung ano na ang nangyari sa'yo. Sabi ko na naman, huwag kayong mag-alala. Matibay yan. Marunong yang humanap ng awa. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ngunit si Chulito ay nanatiling hindi gumagalaw. Parang isang punong matagal nang hinahampas ng bagyo. Pagkatapos ay bumaling si Richard sa kanya, kay Ana. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. May dinukot ito mula sa kanyang wallet na gawa sa balat. Isang manipis na bungkos ng mga bagong-bagong 1,000 piso. Hindi makapal, pero para kay Ana iyon ay isang kayamanan. Inilatag niya ito sa kanilang maliit na lamesa. Ang tunog ng papel na lumalapag ay napakalakas sa katahimikan. "Here," sabi ni Richard. Ang tingin ay nakatuon kay Ana. Tila ba si Chulito ay hangin lang. "Pambili niyo ng bigas. Huwag niyo lang guguluhin ang buhay ko." Pagod. Iyon ang nararamdaman ni Marco habang naglalakad pa uwi. Pagod sa katawan dahil sa maghapong pagtatrabaho at pagod sa isip dahil sa bigat ng mga problemang naghihintay sa kanya sa bahay. Habang papalapit siya sa kanilang eskinita, isang bagay ang agad pumukaw sa kanyang pansin at nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Ang itim na kotse. Nakatayo ito roon na parang isang itim na hiyas sa gitna ng putikan. Isang hari sa isang kaharian ng mga pulubi. Agad siyang kinabahan. Kanino ito? Anong ginagawa nito dito? Mabilis ang kanyang mga hakbang papasok ng bahay. Ang dibdib niya ay kinakabahan. At pagbukas niya ng pinto, ang eksenang tumambad sa kanya ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang sala nila ay napakatahimik. Isang katahimikang masakit sa tainga. Isang lalaking hindi niya kilala, pero halatang mayaman ang nakatayo sa gitna. Tila ba pag-aari nito ang lugar? Ang kanyang Chulito ay nakatayo sa isang sulok. Matigas ang tindig, ang mukha ay parang maskarang walang emosyon. At si Ana, nakatayo si Ana malapit sa mesa. Ang mga mata ay namumugto, ang mga pisngi ay may bakas ng mga tuyong luha. At sa ibabaw ng kanilang luma at gasgas na lamisita. Pera, mga bagong-bagong papel na pera, nakakalat na parang isang insulto. Automatikong nag-init ang mukha ni Marco. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Humakbang siya papasok at lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. "Marco?" sabi ni Ana. Ang boses ay basag. Tumingin si Marco sa estranghero. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Ngumisi ang lalaki. "Richard, anak," sabi nito. Itinuturo ng kanyang baba ang direksyon ni Tio Lito. Naintindihan na ni Marco ang lahat. Ang anak na mayaman, ang dahilan ng lahat ng sakit ng ulo. At ngayon, narito ito, naghahagis ng pera na parang nagpapakain ng aso. Ang pakiramdam ng pagkapahiya ay parang kumukulong tubig sa loob niya. "Gusto kitang makausap," sabi ni Marco. Tinitigan si Richard ng diretso sa mata. Sa labas, tumawa ng mahina si Richard. "Wala tayong dapat pag-usapan. Ang tatay ko ang kailangan kong kausapin, hindi ikaw." Humarap ito kay Chulito. "Halika pa. Sa kwarto mo tayo. May mga bagay lang akong kailangang linawin." Walang imik na sumunod si Chulito. Naglakad sila papunta sa maliit na silid sa likod at isinara ni Richard ang pinto. Ngunit hindi ito sumara ng husto. May naiwang maliit na siwang. Naiwan sina Marco at Ana sa sala, kasama ang pera sa lamesa. Gustong-gusto ni Marco na kunin ang pera at isampal sa pagmumukha ni Richard, pero nanatili siyang nakatayo roon, walang magawa. "Anong nangyari?" tanong niya kay Ana. "Dumating lang siya," sagot ni Ana. Umiiyak na naman. At ibinato niya lang yan dyan, para daw pambili ng bigas. Napapikit si Marco.
Ang pagkapahiya ay lalong sumidhi. Hinawakan niya ang kamay ni Ana. "Pasensya ka na," bulong niya. Pero ang kanyang atensyon ay nasa nakasarang pinto. Anong pinag-uusapan nila? Bakit kailangang sa pribado pa? Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Maingat na huwag gumawa ng ingay. Ayaw niyang maging tsismoso, pero kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan. Inilapit niya ang kanyang tainga sa siwang. Sa loob, narinig niya ang malamig at mapanganib na boses ni Richard. "Kaya, huwag ka nang gagawa ng eksena. Naiintindihan mo? Napakaliit na ng mundong ginagalawan mo. Huwag mo nang pahirapan pa ang mga taong to." Katahimikan. "Binigyan ko na sila ng pera," pagpapatuloy ni Richard. "Siguro naman. Sapat na yan para manahimik ka muna. Alam kong matigas ang ulo mo. Alam kong mataas ang pride mo. Pero isipin mo sila." Narinig ni Marco ang isang mahinang kaluskos. Tila may itinuturo si Richard sa labas. "Gusto mo ba silang madamay? Gusto mo bang pati sila ay mawalan ng lahat?" Isang buntong hininga ang narinig ni Marco mula sa loob. Ang buntong hininga ng isang taong pagod na pagod na. At pagkatapos ay sinabi ni Richard ang mga salitang tumatak sa isip ni Marco. "Kaya tumahimik ka na lang dyan, matanda ka. Isang maling galaw mo, sisirain ko kayo." Para kay Marco, malinaw ang lahat. Si Richard ay nag-aalok ng tulong, ngunit may kondisyon. Kailangang sumunod ni Cholito. Kailangang ibaba nito ang kanyang pride. At ang kanyang tiyuhin, sa katigasan ng ulo nito, ay tumatanggi. Sila ang naiipit sa gitna. Sila ang madadamay. Bumukas ang pinto. Nagulat si Marco at mabilis na napaatras. Lumabas si Richard na parang walang nangyari. Nilampasan lang siya nito na parang hangin. Naglakad ito palabas ng bahay. Sumakay sa kanyang magarang kotse at umalis. Nag-iwan ng alikabok at sama ng loob. Nagmamadaling pumasok si Marco sa silid. Nakita niya si Cholito na nakaupo sa gilid ng papag. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko. Isang imahe ng pagkatalo. Ang galit at pagkadismaya ay biglang kumulo sa loob ni Marco. Nawala ang lahat ng kanyang awa at pag-aalala. Ang nakikita niya na lang ay isang matandang matigas ang ulo na naglalagay sa kanilang pamilya sa alanganin. "Tiyo," panimula niya pilit na pinapakalma ang sarili. "Narinig ko ang usapan niyo." Hindi lumingon ang matanda. Hindi rin ito sumagot. "Tiyo naman," pagpapatuloy ni Marco, ang boses niya ay nagsisimula ng tumaas. "Nandito na ang tulong ang anak niyo. Sinusubukan kayong tulungan. Bakit ayaw ninyong tanggapin? Dahil lang ba sa pride nyo?" Katahimikan. "Hindi nyo ba kami iniisip?" Halos isumbat na ni Marco. "Naririnig nyo si Ana, Tiyo. Nakikita nyo ang sitwasyon namin. Hahayaan nyo na lang ba na maging ganito? Na maging miserable kaming lahat dahil lang ayaw nyong magpatalo?" Dahan-dahang tumayo si Cholito. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang pagod sa mga mata nito. Isang pagod na mas malalim pa sa pagod ng katawan. Isang pagod ng kaluluwa. "May mga bagay na hindi mo naiintindihan, Marco," sabi lang nito sa mahinang boses. "Ang alin, Tiyo? Ang alin ang hindi ko naiintindihan?" Paghahamon ni Marco. "Ang alam ko lang, may solusyon sa harap natin, pero tinatalikuran nyo at kami ang naiipit." Muling tumalikod si Cholito, isang senyas na tapos na ang usapan. At ang kilos na yon ang sumira sa huling hibla ng pasensya ni Marco. Ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan ay sumakal sa kanya. Lumabas siya ng silid, ang mga kamay ay nakakuyom. Nakita niya si Ana, nakatayo pa rin sa sala, ang muka ay basang-basa sa luha, nakatingin sa perang iniwan ni Richard. Ang perang iyon ay hindi na mukhang biyaya. Mukha na itong isang sumpa. Niyakap niya ang kanyang asawa. Kung ayaw niyang magpatulong sa anak niya, problema na niya yon.
Sabi ni Ana sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang boses ay puno ng galit at sakit. Bukas na bukas din kakausapin ko siya. Tumingin si Ana kay Marco. Ang mga mata ay nagmamakaawa at nagagalit ng sabay. Hindi na siya pwedeng manatili dito. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Ang perang iniwan ni Richard ay nakatago na sa aparador. Ngunit ang presensya nito ay nanatili. Isang multo ng kahihiyan at sama ng loob na nakalutang sa hangin. Hindi nagimikan sina Ana at Marco sa almusal. Pagkaalis ni Marco para pumasok sa trabaho, naiwan si Ana sa bahay, kasama ang kanyang nag-aalab na galit at ang matandang lalaki sa sulok. Napanood niya si Chulito na gawin ang dati nitong ritual. Dahan-dahang tumayo, kinuha ang sombrero at pagkatapos ay ang baston. Papunta na naman ito sa kanyang walang katapusang paglalakad-lakad. At sa sandaling iyon, may kung anong pumutok sa loob ni Ana. Ang paglalakad na yon, ang pagiging payapa nito habang siya ay halos mabaliw na sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente, sa pagkain, sa lahat. Hindi na niya kaya. Mabilis siyang tumayo at hinarangan ng daan nito bago pa man nito mahawakan ang seradura ng pinto. Saan na naman po ang punta niyo? Tanong ni Ana. Ang boses ay malamig at kontrolado. Nagulat si Chulito. Tumingin lang ito sa kanya. Walang sagot. Ang sarap po ng buhay niyo, no? Pagpapatuloy ni Ana, ang pait ay gumuguhit sa bawat salita. Gising sa umaga. Kakain ng almusal na hindi niyo naman pinagpaguran. Tapos maglalakad-lakad buong araw. Samantalang kami, halos mamatay na sa pag-iisip kung paano tayo mabubuhay. Katahimikan. Ang tanging isinagot ng matanda ay ang mga mata nitong tila nagmamakaawa. Ngunit para kay Ana, iyon ay langis na ibinuhos sa apoy. Iyong anak niyo. Umismid siya. Iyong mayaman niyong anak, nagpunta dito para ipamukha sa amin kung gaano kami kahirap. Para ihagis sa amin ang pera na parang limos. At kayo, anong ginawa niyo? Wala. Hinayaan niyo lang. Dahil mas importante ang pride niyo kaysa sa kapakanan ng pamangkin niyo at ng pamilya niya. Ang boses niya ay nagsimula. Nang tumaas, ang kontrol niya ay unti-unting nawawala. Alam niyo ba na mapuputulan na tayo ng kuryente? Alam niyo ba na ang perang ipinambili ko ng gamot ni Miguel ay ang huling pera na ni Marco? Alam niyo ba kung gaano kasakit para sa isang ina na makitang may sakit ang anak niya pero wala siyang magawa? Ang mga luha ng galit ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng isang hakbang. Simula nang dumating kayo, naging impyerno ang buhay namin. Bawat araw, problema. Bawat araw, pagtitiis. Bawat araw, isa kayong pabigat na kailangan naming pasanin. Hindi na niya napigilan. Ang mga salitang matagal nang gustong kumawala sa kanyang dibdib ay sumabog. Tinitigan niya ang matanda ng diretso sa mga mata at buong pait niyang sinabi ang mga salitang magiging lason sa kanyang kaluluwa. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay namin. Isa ka lang pabigat. Pagkatapos ng mga salitang yon, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. At nakita ito ni Ana. Ang pagbabago sa mukha ni Chulito. Tila ba isang ilaw ang biglang namatay sa loob ng mga mata nito. Ang kunot sa noo nito ay nawala. Napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Ang mga balikat nito, na laging tuwid sa kabila ng edad, ay biglang nanghina at bumagsak. Sa isang iglap, tumanda ito ng 10 taon sa kanyang harapan. Ang matigas na maskara ay nabasag at ang nakita niya ay isang matandang-matanda at sirang-sirang lalaki. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lang itong tumalikod sa kanya. Ibinalik ang sombrero at baston sa sabitan. Pagkatapos ay naglakad ito papunta sa kanyang silid. Bawat hakbang ay mabigat. Isinara nito ang pinto at naiwan si Ana na nanginginig sa gitna ng sala.
Ang puso ay kumakabog ng mabilis. May isang parte sa kanya na nakaramdam ng tagumpay. Nasabi niya, sa wakas, nasabi niya. Ngunit sa ilalim noon, may isang malamig na kaba siyang naramdaman. Pagsapit ng gabi, ang bigat sa bahay ay halos hindi na kayang dalhin. Pagkatapos ng hapunan na walang nagsasalita, maagang pumasok sa kani-kanilang silid ang lahat. Nakahiga si Ana sa tabi ni Miguel, ngunit hindi siya makatulog. Ang imahe ng durog na mukha ni Chulito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Iwinawaksin niya ito. Tama lang yun, sabi niya sa sarili. Kailangan niyang marinig yun. Ngunit hindi siya mapakali. At sa gitna ng gabi, narinig niya ito. Isang mahinang tunog mula sa silid ni Chulito. Isang kalabog na parang may mabigat na bagay na bumagsak. Hindi niya ito pinansin sa una. Baka nahulog lang ang tabo, isip niya. Ngunit pagkatapos ng kalabog, may sumunod. Isang tunog na mahina, ngunit nakakakilabot. Isang tunog ng paghingang hirap na hirap. Tila ba may sumasakal dito? Bigla siyang kinabahan. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Huwag mong pansinin, Ana. Bulong niya sa sarili. Gusto mo lang makonsensya. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang tunog, kahit napakahina, ay parang isinisigaw sa kanyang tainga. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag magising si Miguel. Naglakad siya sa madilim na pasilyo. Ang bawat yabag niya ay tila napakalakas. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng silid ni Chulito, huminto siya. Nakikiramdam. Nandoon pa rin ang tunog. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang seradura. Pinihit niya ito ng dahan-dahan. Itinulak niya ang pinto para bumukas. At ang nakita niya sa sahig na sinisinagan ng liwanag ng buwan mula sa maliit na bintana ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakahandusay si Chulito sa sahig. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha nito ay namumutla at ang mga mata nito ay nakatingin sa kawalan. Hirap na hirap huminga. Isang sigaw ang gumising sa kaluluwa ni Marco. Hindi ito isang panaginip. Sigaw yon ni Ana. Isang sigaw na puno ng purong takot na tumusok sa katahimikan ng gabi at dumiretso sa kanyang puso. Sa isang iglap, nawala ang kanyang antok. Napabalikwas siya ng bangon. Ana! Sigaw niya pabalik habang mabilis na lumalabas ng kwarto. At doon sa pasilyo, sa sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, nakita niya ito. Ang kanyang asawa, nakaluhod sa labas ng silid ni Chulito. Ang mga kamay ay nakatakip sa bibig at sa sahig. Hindi na nag-isip si Marco. Tumakbo siya. Ang imahe ng kanyang tiuhin na nakahandusay at hirap huminga ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. Tio! Tio Lito! Sigaw niya. Lumuhod sa tabi nito. Hinawakan niya ang balikat ng matanda. Malamig. Ang balat nito ay napakalamig. Ana! Tumawag ka ng tulong! Bilis! Pero parang na-stroke si Ana. Nakaluhod lang ito roon, nanginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagsisisi. Alam ni Marco na walang oras. Sa isang kilos na puno ng adrenaline, maingat niyang binuhat ang kanyang tiyuhin. Nagulat siya sa gaan nito. Ang matipunong OFW sa kanyang mga alaala ay wala na. Ang pasan niya ngayon ay isang katawang butot balat, marupok, at halos wala ng buhay. Ngunit habang pasan niya ito, ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa ay hindi masukat. Bawat salitang sinabi ni Ana, bawat salitang sinabi niya kahapon, lahat ay bumabalik na parang mga multo, umuulit-ulit sa kanyang isipan. Pabigat. Hindi, Tio. Hindi. Bulong ni Marco habang nagmamadali silang lumabas ng bahay sa gitna ng ambon na nagsisimula na namang pumatak. Ang paghahanap ng tricycle sa 10 oras ng gabi ay isang impyerno. Bawat segundong lumilipas
Nararamdaman niya ang unti-unting paghina ng paghinga ng matanda sa kanyang mga bisig. Sa wakas, may isang tricycle na huminto. Dinala sila nito sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang emergency room ay isang eksena mula sa isang bangunggot. Ang amoy ng antiseptic, dugo at sakit. Ang mga tunog ng pag-iyak, pagdaing, at ang walang katapusang pag-beep ng mga makina. Mabilis na kinuha ng mga nurse si Cholito, isinakay sa isang stretcher, at ipinasok sa isang silid na may kurtina. Naiwan sina Marco at Ana sa labas, sa isang pasilyong malamig at maliwanag, walang nagsasalita. Si Ana ay umupo sa isang upuang plastik, nakayuko. Ang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. Patuloy lang ang pag-agos ng kanyang mga luha. Paulit-ulit niyang ibinubulong ang mga salita. Mahina, na parang isang sirang dasal. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Gustong sabihin ni Marco na hindi, na pareho silang may kasalanan. Ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mas malaki ang kasalanan niya. Siya ang pamangkin. Siya ang may utang na loob. Siya dapat ang nagtanggol dito, ngunit hinayaan niya. Hinayaan niyang mangyari ang lahat. Lumipas ang halos 1 oras bago lumabas ang isang doktor. Pagod ang mukha nito, seryoso. Pamilya po ba kayo ng pasyente? Opo, Dok. Ako po ang pamangkin. Mabilis na sagot ni Marco. Tumayo siya. Inatake sa puso ang tiuhin niyo. At base sa aming pagsusuri, mukhang matagal na siyang dehydrated at malnourished. Mahinang-mahina ang kanyang katawan. Huminga ng malalim ang doktor. Tinitigan si Marco ng diretso sa mata. Sir, magtatapat na po ako. Kritikal ang lagay niya. Gumuho ang mundo ni Marco. Pero may isang bagay akong hindi maintindihan. Dagdag ng doktor, tila nag-iisip. Sa ganitong edad, kung malakas ang fighting spirit, may laban pa. Pero ang tiyuhin niyo, parang sumuko na ang katawan niya. Tumingin ang doktor sa kanyang chart, pagkatapos ay muling tumingin kay Marco. May matindi bang pinagdaanan ng pasyente kamakailan? Isang malaking problema? O emotional shock? Kasi ang mga vital signs niya parang ayaw nang lumaban. Ang tanong na yon ay isang punyal na bumaon sa dibdib ni Marco. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Ana na sumisigaw. Narinig niya ang sarili niyang boses na nag-aakusa. Iyon ang emotional shock. Sila ang dahilan. Wala naman po, Dok. Pagsisinungaling niya at naramdaman niya ang pait sa kanyang dila. Matagal na po siyang malungkutin. Tumango lang ang doktor kahit halatang hindi ito kumbinsido. Sige, ginagawa namin ang lahat pero kailangan niyo nang maghanda at kailangan niyo na ring asikasuhin ang deposit sa billing section. Pagkaalis ng doktor, bumalik si Marco sa kinauupuan ni Ana. Umupo siya sa tabi nito. Sa gitna ng kanilang pagsisisi, isa na namang problema ang dumating. Pera. Naglakad siya papunta sa billing section na parang isang taong papunta sa kanyang bitayan. Ang babaeng nasa likod ng salamin ay nag-abot sa kanya ng isang piraso ng papel. Estimated hospital bill. Tiningnan ni Marco ang mga numero, ang halaga ng mga gamot, ng kwarto sa ICU, ng mga laboratory test. Habang tinitingnan niya ang kabuuang halaga sa ilalim, naramdaman niyang nanlabo ang kanyang paningin. Ang halaga ay isang halimaw na imposibleng talunin. Higit pa ito sa lahat ng naipon nila sa buong buhay nila. Nakatayo lang siya roon, hawak ang papel. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Wala siyang pera, wala siyang magawa. Lahat ay nawala. Bigla, isang nurse ang nagmamadaling lumabas mula sa emergency room. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, kayo po ba ang pamilya ni Lito Reyes? Opo. Mabilis na sagot ni Marco. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Sir, kailangan po nating makausap ang pamilya.
Tumaas po bigla ang lagnat at bumababa ang blood pressure ng pasyente. Ang mga salita ng nurse ay isang kampanang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, bumasag sa nagyayelong katahimikan ni Ana at humila sa kanya pabalik sa brutal na katotohanan. Bumababa ang blood pressure. Tumakbo sila ni Marco pabalik sa kurtina ng emergency room, ngunit hinarang sila ng isang doktor. "Sir, ma'am, sa labas na lang po muna kayo. Ginagawa na po namin ang lahat." Nakatayo lang sila roon, nakasilip sa maliit na siwang, pinapanood ang magulong eksena sa loob. Mga doktor at nurse na mabilis na kumikilos, mga aparaturang tumutunog, isang desperadong laban para sa isang buhay na sila mismo ang nagtulak sa bingit ng kamatayan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang mga salita niyang iyon, paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. "Sana hindi ka na lang dumating. Isa ka lang pabigat." Hindi. Bulong niya sa sarili habang nanginginig na nakahawak sa braso ni Marco. Hindi pa huli ang lahat. Lalaban siya. Ngunit ang katawan ni Cholito ay pagod na. Ang kaluluwa nito ay sumuko na. Lumipas ang ilang minuto na parang habambuhay. Pagkatapos, ang lahat ay biglang tumahimik. Ang magulong pagkilos ay huminto. Ang matinis na tunog ng flatline mula sa heart monitor ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Isang doktor ang marahang lumingon sa kanila. Ang mukha ay puno ng pakikiramay. "I'm sorry," sabi nito. "We did everything we could. Time of death, 2:17 a.m." Wala na. Ang dalawang salitang yon ay gumuho sa mundo ni Ana. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol. Isang blangkong pakiramdam lang ang bumalot sa kanya. Isang malamig, mabigat na kumot ng pagsisisi na napakabigat na halos hindi na siya makahinga. Habang inaasikaso ni Marco ang mga papeles, umupo si Ana sa isang sulok. Hawak ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang numero sa contacts ni Marco na minsan na nitong naikwento. Richard, kailangan nitong malaman. Kahit gaano pa ito kasama, anak pa rin ito. Karapatan nitong malaman. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. "Hello?" Isang boses na inaantok at naiirita. Si Richard ba to?" Nauutal na tanong ni Ana. "Oo. Sino to? Anong kailangan mo sa ganitong oras?" Huminga ng malalim si Ana, pinipigilan ng paghikbi. "Nandito kami sa ospital. Ang papa mo." "Ano na namang drama yan? Kung pera lang ang kailangan nyo, wala na si papa mo." Diretsong sabi ni Ana, ang boses ay basag at walang buhay. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Inaasahan ni Ana ang gulat, galit o kahit anong emosyon, ngunit ang narinig niya ay isang buntong hininga. "Okay," sabi lang nito. Pagkatapos, ang tunog ng pag-click, ang nakabibinging tunog ng dial tone. Ibinaba na nito ang telepono. Napahagulhol na si Ana. Doon, sa malamig na pasilyo ng ospital, habang hawak ang patay na telepono, ibinuhos niya ang lahat. Ang pagsisisi ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong katawan. Sinusunog ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang sumunod na mga araw ay malabo. Nakipagkapalan sila ng mukha ni Marco, nakiusap sa mga kaibigan at kamag-anak, nangutang para lang maipalabas ang labi ni Cholito at mabigyan ito ng isang simpleng burol sa kanilang bahay. Sa kanilang maliit na sala, sa loob ng isang simpleng puting kabaong, nakahimlay si Cholito. Ang mukha nito ay payapa. Tila ba sa wakas ay natagpuan na nito ang kapahingapaan na ipinagkait sa kanya sa mga huling-huling araw ng kanyang buhay. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga bulaklak at kandila. At sa hindi masambit na kalungkutan, ilang kapitbahay ang dumalaw para makiramay. Karamihan sa kanila ay nagtataka kung nasaan ang mayaman nitong anak. Walang maisagot sina Marco at Ana.
Sa ikalawang gabi ng burol, nang paunti na ang mga tao at natutulog na si Miguel sa kwarto, nagkaroon si Ana ng pagkakataong mapag-isa. Lumapit siya sa kabaong. Ang salamin na nakatakip dito ay malamig sa kanyang paghipo. Tinitigan niya ang mukha ng matanda. Ang mga kunot sa noo nito na laging nagpapahiwatig ng bigat na dinadala. Ang mga labi nitong laging tikom. Tiyo, bulong niya. Ang luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawad po. Huminga siya ng malalim. Patawad po sa lahat ng sinabi ko. Patawad po kung pinaramdam ko sa inyo na pabigat kayo. Hindi po kayo pabigat. Ako po ang may kasalanan sa lahat. Inilapat niya ang kanyang noo sa malamig na salamin. Ipinikit ang kanyang mga mata. Umaasang sa paanong paraan ay maririnig siya nito. Patawad po. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, isang pamilyar na ugong ng sasakyan ang huminto sa labas. Nag-angat siya ng tingin, nagtataka. Maya-maya, bumukas ang kanilang pinto. Pumasok si Richard, ngunit hindi siya nakaluksa. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt at slacks, at hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaking mas matanda, nakasuot ng barong at may dalang itim na briefcase. Mukha itong abogado. Naglakad sila papasok. Ang mga mata ay hindi nakatingin sa kabaong, kundi sa paligid ng bahay. Tila may hinahanap. Ang pagpasok ni Richard at ng kasama nito ay parang isang malamig na hangin na biglang humihip sa loob ng kanilang tahanan. Pinapatay ang liwanag ng mga kandila at nagdadala ng kadiliman. Nakatayo si Marco sa tabi ni Ana. Ang kamay nito ay marahang humahaplos sa likod ng kanyang asawa para patahanin ito. Ngunit nang makita niya ang tingin sa mga mata ni Richard, isang tingin na hindi nagluluksa, kundi nang uusisa at puno ng kasakiman. Isang apoy ang biglang nagliyab sa loob ng kanyang dibdib. Isang apoy na pinaghalong galit at proteksyon. Hindi man lang sumulyap si Richard sa kabaong. Ang mga mata nito ay abala sa paglibot sa kanilang munting sala. Tila ba tinatantiya ang halaga ng bawat gasgas na kasangkapan. Magandang gabi. Bati ng abogadong kasama nito. Sinisira ang sagradong katahimikan. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, humakbang siya paharap. Inilalagay ang sarili sa pagitan ng mga bagong dating at ng kabaong ng kanyang tiyuhin. Isang tahimik na pader. Anong kailangan nyo? Tanong ni Marco. Ang boses ay mababa at walang bahid ng anumang pagbati. Ngumisi si Richard. Huwag kang mag-alala, pinsan. Hindi kami nagpunta dito para makiramay. Lumapit ito. Ang kayabangan ay bumabalot sa bawat galaw. Nandito kami para sa negosyo. Negosyo? Ulit ni Marco. Hindi makapaniwala. Nakahiga pa ang tatay mo dyan, Richard. Wala ka man lang ba talagang respeto? Tumawa si Richard. Isang tawang walang kagalakan. Respeto? Ang respeto? Ibinibigay yan. Hindi hinihingi. Itinuro nito ang buong kabahayan. Ang tanong ko, nasaan ang mga gamit niya? Ang mga ipon niya? At doon, isinigaw nito ang mga salitang dumurog sa huling piraso ng pasensya ni Marco. Nasaan ang pera ng papa ko? Alam kong may tinatago yan. Hindi yan aalis sa poder ko nang walang dala. Ang mga kapitbahay na naroon pa ay nagkatinginan, nagbulungan. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal sa mukha ni Marco. Walang pera dito, Richard. Mariing sabi ni Marco. Ang mayroon lang kami ay utang dahil sa pagpapagamot sa kanya. Ngunit hindi nakinig ang kanyang pinsan. Naglakad ito, kasama ang abogado, diretso sa silid ni Cholito. Ang silid kung saan ito namatay. Hoy! Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Marco. Susunod na sana nang pigilan siya ng abogado. Saglit lang to, Mr. Reyes. Tinitiyak lang namin na walang nawawala sa mga ari-arian ng kliyente ko. Mula sa sala,
Dinig na dinig nila ang mga kalabog mula sa loob ng silid. Ang tunog ng mga bagay na inihahagis ng maliit na aparador na binubuksan ng pilit ng mga lumang papel na ikinakalat. Narinig ni Ana ang isang mahinang hikbi sa kanyang tabi. Ang bawat kalabog ay parang isang paglapastangan sa alaala ng matanda. At si Marco, nararamdaman niyang paakyat ng paakyat ang kanyang dugo. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsisimula ng lumitaw. Ang pagkuyom ng kanyang mga kamao ay mas humihigpit. Ang lahat ng kanyang pagsisisi, ang kanyang pagiging duwag, ang kanyang pananahimik sa mga nakaraang buwan, lahat ay nagtipon-tipon sa isang nag-aalab na punto. At nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng lumang baul ni Cholito, sumabog siya. Tama na! Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang sigaw na puno ng sakit at galit, na ngayon lang narinig ng lahat, maging ni Ana. Napahinto ang lahat, maging ang abogado ay natigilan. Sa isang mabilis na kilos, itinulak ni Marco ang abogado at nagmartsa papasok sa nilapastangang silid. Ang gulo sa loob ay larawan ng kawalan ng respeto. Nakatayo si Richard sa gitna nito, ang muka ay puno ng pagkadismaya dahil wala itong makita. Hindi na nagsalita pa si Marco. Lumuhod siya at kinuha ang tanging natirang buo at hindi ginalaw, ang luma, kulay kapeng maleta na laging nasa paanan ng papag ni Cholito. Dinala niya ito palabas ng silid. Inilapag niya ang maleta sa sahig. Sa harap mismo ni Richard, ang tunog ng pagbagsak nito ay malakas at pinal. Ito, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Hanap ka ng hanap ng mana. Ito. Ito lang ang meron siya. Itinuro niya ang maleta. Buksan mo! Paghahamon ni Marco, ang mga mata ay nag-aapoy. Buksan mo yan sa harap naming lahat at tingnan mo kung gaano kakahayop. Dahil sa galit at pagkapahiya, sinunod ni Richard ang utos. Pabalang nitong binuksan ang dalawang sirang lock ng maleta. Nang buksan niya ang takip, ang laman nito ay isang sampal sa kanyang kasakiman. Walang pera, walang alahas. Ang laman nito ay mga luma at kupas na litrato. Isang maliit na laruang kabayong gawa sa kahoy na may bawas ng isang paa. Isang set ng damit pambinyag na naninilaw na. Mga alaala. Iyon lang ang kayamanan ni Cholito. Ano to? Sigaw ni Richard, puno ng pagkasuklam. Basura! Sa sobrang galit, sinipa nito ang nakabukas na maleta. Tumilapon ang mga luma at marupok na gamit sa sahig. Ngunit sa pagtilapon ng maleta, isang bagay ang nahulog mula sa isang lihim na sapin sa ilalim nito na nabakbak dahil sa lakas ng pagkasipa. Isang sobrang maliit na ninilaw sa kalumaan at selyado pa. Lahat ng mata ay napunta sa sobrang iyon na tahimik na nakalapag sa sahig na semento. Ang sobre ay nakalapag sa sahig na parang isang puting isla sa gitna ng dagat ng mga nagkalat na alaala. Ang buong silid ay nabalot sa isang mabigat na katahimikan. Bawat paghinga ay tila isang ingay. Si Richard, na kanina'y puno ng kayabangan, ay nakatitig dito na may halong pagtataka at kasakiman. Si Marco ay nakatingin dito na may pagkalito. Ngunit si Ana, para sa kanya, ang sobrang iyon ay parang isang hukom. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang marahan niyang dinadampot ang naninilaw na papel. Magaan ito, ngunit sa kanyang mga kamay, ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Ano yan? Tanong ni Richard na iinip. Hindi siya pinansin ni Ana. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, maingat na huwag mapunit. Ang una niyang nakita ay pera. Mga lukot-lukot na pera. 20, 50, 100. Halatang pinag-ipunan ng matagal. Sa ilalim nito, may isang nakatuping piraso ng papel. Isang sulat. Kinuha niya ang sulat. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ni Cholito ay magaspang at nanginginig
Tila isinulat ng isang kamay na pagod na pagod na. Sinubukan niyang basahin, ngunit ang mga letra ay lumalabo sa harap ng kanyang mga matang puno ng luha. Hindi ko mabasa. Hikbi niya. Kinuha ito ni Marco mula sa kanyang mga kamay. Hinawakan nito ang kanyang balikat para bigyan siya ng suporta. Huminga ng malalim si Marco at sa isang boses na basag at nanginginig, sinimulan niyang basahin ng malakas ang sulat para marinig ng lahat. Para sa aking mga mahal na sina Marco at Ana, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay halos isang bulungo. Kung nababasa niyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kayong malungkot. Matagal ko nang hinihintay ang kapahingahang ito. Naramdaman ni Ana ang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang balikat. Nagpatuloy ito sa pagbasa. Gusto ko lang humingi ng tawad. Patawad kung naging pabigat ako sa inyo. Hindi ko yon ginusto. May mga bagay lang na hindi ko na kayang sabihin dahil sa kahihiyan. Dito na nagsimulang manginig ang boses ni Marco. Ang lahat ng naipon ko bilang OFW, lahat ng pinagpaguran ko sa Saudi sa loob ng 20 taon, nawala. Pinapirma ako ng mga papeles ng sarili kong anak. Sabi niya, para daw sa negosyo. Ang hindi ko alam, inililipat na pala niya ang lahat sa pangalan niya. Nang malaman ko, huli na ang lahat. Wala siyang itinira, kahit isang sentimo. Itinaboy niya ako. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa sala. Tumingin si Ana kay Richard. Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkakabisto. Alam kong nahihirapan kayo. Pagpapatuloy ni Marco sa pagbasa, ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Ana. Nakikita ko, naririnig ko, kaya sinubukan kong tumulong sa paraang alam ko. Ang paglalakad-lakad ko araw-araw, hindi iyon pamamasyal. Maaga akong umaalis para hindi niyo makita na ako'y nagbabakal bote, namumulot ng mga basura para maibenta. Ang kaunting kinikita ko, iyon ang ipinun ko, piso-piso. Ang imahe ng matandang naglalakad, papalabas tuwing umaga, ay biglang nagbago sa isipan ni Ana. Hindi na ito isang matandang tamad, kundi isang matandang karga-karga ang kahihiyan, yumuyuko, para damputin ang mga basura ng ibang tao. Napahawak si Ana sa kanyang bibig. Isang malakas na hikbi ang kumawala. Ang perang ito, basa ni Marco. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Hindi ito para sa akin. Hindi ito para sa inyo. Ito ay para sa apo kong si Miguel. Para sa gamot niya. Para kung sakaling kailanganin niya ng pang-ospital, sana ay makatulong kahit kaunti. Tumingin si Marco sa huling pangungusap ng sulat. Huminto siya sandali. Tila hindi niya kayang bigkasin. Sa wakas, sa isang basag na tinig, binasa niya ang mga huling salita ni Cholito. Para sa apo kong si Miguel, patawarin niyo ako sa pagiging pabigat. Pagkatapos ng mga salitang iyon, binitawan ni Ana ang isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng purong pagsisisi. Gumuho ang kanyang mundo. Ang sahig na kinatatayuan niya ay tila bumukas at nilamon siya ng buo. Ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya, ang lahat ng mapanghusgang tingin, ang lahat ng galit, lahat ay bumalik sa kanya na parang 1,000 patalim. Pabigat. Siya ang pabigat. Ang kanyang galit, ang kanyang pagiging makasarili. Napasubsob siya sa sahig, umiiyak ng walang tigil, hinahampas ang kanyang dibdib. Patawad? Tiyo, patawad. Nakatayo lang si Richard, tulala. Ang kanyang kasamaan ay nakalantad na sa lahat. Ngunit ang pagkabigla nito ay mabilis na napalitan ng dati nitong kasakiman. Nakita niya ang pera na hawak ni Marco. Sa isang mabilis at desperadong kilos, sinubukan niyang agawin ang pera mula sa kamay ni Marco. Akin yan. Pera pa rin yan ng tatay ko. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang tahimik at laging umiiwas na si Marco ay biglang kumilos. Puno ng galit na hindi pa nakikita ni Ana kailanman.
Umikot si Marco at buong lakas na sinuntok si Richard sa muka. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Bumagsak si Richard sa sahig. Hawak ang kanyang dumurugong ilong. Gulat na gulat. Nakatayo si Marco sa ibabaw niya, nanginginig sa galit. Ang mga mata ay nag-aapoy na parang sa isang hayop na pinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Umalis ka dito, demonyo! Ilang linggo na ang lumipas. Ang malakas na buhos ng ulan ay napalitan na ng banayad na sikat ng araw. Ang bahay na dating binabalot ng mabigat na tensyon ay ngayon ay may katahimikang naiiba. Hindi ito ang katahimikang nakakabingi, kundi isang katahimikang payapa. Si Richard ay parang isang masamang panaginip na naglaho na lang. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya nagpakita pa. Ang abogadong kasama niya ay mabilis ding umalis, tila napahiya sa ginawa ng kanyang kliyente. Ang gulo ay natapos na. Ang perang iniwan ni Cholito, ang perang dinampot niya mula sa sahig na basa ng luha ni Ana, ay napunta sa tama nitong dapat kalagyan. Mula sa sala, pinapanood ni Ana si Miguel na naglalaro. Tumatakbo ito, tumatawa. Ang mga pisngi ay mamula-mula na. Ang ubo nito ay halos wala na. Ang lagnat ay hindi na bumabalik. Malusog, masigla. Ang tunog ng kanyang halakhak ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Ana. Isang himala. Isang himalang binayaran ng mga baryang pinulot mula sa basura. Sa tuwing naiisip niya iyon, isang pamilyar na kirot ang bumabalik sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito ang dating matalim na sakit ng pagsisisi. Ngayon, ito ay isang banayad na kurot. Isang paalala. Isang paalala ng isang sakripisyong hindi niya kailanman malilimutan. Nagpasya siyang oras na. Oras na para harapin ang silid sa dulo ng pasilyo. Sa loob ng ilang linggo, nanatili itong sarado. Isang monumento sa kanilang kasalanan. Ngayon, dala ang isang basahan at isang timba ng tubig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ngunit para sa kanya, mayroon itong kakaibang amoy. Ang amoy ni Teolito. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang papag ay maayos na. Ang lumang aparador. Ang sirang maleta na ibinalik ni Marco sa isang sulok. Sinimulan niyang maglinis. Bawat pagpunas niya sa alikabok ay parang isang paghingi ng tawad. Bawat pag-aayos niya sa mga gamit ay parang isang pagtatangkang ibalik ang dignidad na kanilang inalis. Habang nililinis niya ang maliit na aparador, may nakita siyang isang maliit na kahon ng posporo na nakasiksik sa likod. Hindi ito posporo. Nang buksan niya ito, ang laman ay isang luma at kalawanging rosaryo. Ang mga butil nito ay kintab na sa kakagamit. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Isang piraso ng pananampalataya ng matanda na iingatan niya. Sa ilalim ng papag, may nakita siyang isang maliit na ibong inukit sa kahoy. Magaspang ang pagkakagawa. Halatang hindi gawa ng isang profesional, ngunit may puso. Marahil, ito ang kanyang pinagkakaabalahan sa mga gabing hindi siya makatulog. Pagkatapos, kinuha niya ang nag-iisang picture frame na nakatayo sa ibabaw ng aparador. Pinunasan niya ito ng dahan-dahan. Isang kupas na litrato. Isang mas batang Cholito, nakangiti, ang mga mata ay puno pa ng pag-asa. At sa kanyang mga braso, isang sanggol na nakabalot sa lampin. Si Marco. Habang tinititigan niya ang litrato, doon niya lubusang naintindihan. Hindi sila tinulungan ni Cholito dahil sa utang na loob. Hindi siya nagtiis sa kanilang bahay dahil wala siyang ibang mapuntahan. Nanatili siya dahil sa pagmamahal. Para sa kanya, si Marco ay hindi lang pamangkin. Siya ang anak na hindi siya tinalikuran. At si Miguel. Si Miguel ang apo na nagbigay sa kanya ng dahilan para bumangon sa umaga kahit pa ang kapalit noon ay pagyuko para mamulot ng basura. Isang butil ng luha ang pumatak sa salamin ng picture frame. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng pasasalamat.
Maingat niyang ibinalik ang litrato sa aparador. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang maliit na florera na may isang tangkay ng puting bulaklak mula sa kanilang bakuran. Isang simpleng alay. "Salamat po, Tio," bulong niya sa hangin. "At patawad po." Sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakatayo si Marco sa may pintuan, tahimik siyang pinapanood. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong emosyon na nararamdaman niya. Isang pinaghalong lungkot at kapayapaan. Hindi na nila kailangang magsalita. Sa isang tingin, nagkaintindihan na sila. Naglakad si Marco palapit at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong ni Ana ang kanyang kamay sa mga braso ng asawa na nakapalibot sa kanya. Ipinatong ni Marco ang kanyang baba sa balikat ni Ana at sabay nilang tiningnan ang litrato. "Naglinis lang ako," sabi ni Ana sa mahinang boses. "Alam ko," sagot ni Marco. Pagkaraan ng ilang sandali ng tahimik na pag-unawa, may iniabot si Marco sa kanya. Isang nakatuping papel. "Ano to?" tanong ni Ana. "Tingnan mo." Binuklat ni Ana ang papel. Isa itong kopya ng titulo ng lupa. Ang titulo ng maliit na lote kung saan nakatayo ang kanilang bahay. At ang pangalang nakasulat doon ay ang pangalan ni Marco. "Hindi ko maintindihan," sabi ni Ana, naguguluhan. Akala mo rin ba ay sa mga magulang ko ito?" Marahang sabi ni Marco. "Hindi. Inayos ko na po ang mga papeles. Ito pala ang unang ibinigay ni Chulito sa akin noon, nung araw ng kasal natin. Sabi niya, para daw may matatawag tayong sarili nating tahanan. Ang perang ibinigay niya ay para sa pagpapatayo ng bahay na to." Napatingin si Ana sa paligid. Ang bahay na minsan niyang itinuring na kulungan. Ang mga pader na saksi sa kanyang mga salita ng galit. Ito pala ay isang regalo. Isang regalo mula sa taong tinawag niyang pabigat. Niyakap niya si Marco ng mahigpit at sa pagkakataong yon, pareho na silang umiiyak. Ngunit hindi na ito ang dating mapait na pag-iyak. Ito ay isang pag-iyak na naglilinis, naghihilom. "Ito ang tunay na tahanan natin," bulong ni Marco. Dapit hapon. Ang kalangitan ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. Nagpipinta ng isang payapang tanawin sa labas ng kanilang bintana. Ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng lupang nabasa ng ulan kaninang umaga, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa maliit nilang hardin. Nasa labas sila, sa kanilang munting beranda. Nakaupo si Marco sa isang silyang kahoy, habang si Ana naman ay nakasandal sa kanyang balikat. Sa loob ng bahay, mahimbing na natutulog si Miguel sa duyan. Ang paghinga ay malalim at panatag. Matagal silang walang imik. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang katahimikan ay puno na ng pag-unawa, ng mga luhang pinagsaluhan, at ng isang panibagong pagmamahal na mas matibay, mas malalim. "Naalala mo ba?" Basag ni Ana sa katahimikan. Ang boses niya ay isang bulong. "Noong una siyang dumating, kung paano ako nagreklamo sa iyo gabi-gabi." Tumango si Marco. "Naalala ko. Iniisip ko noon, ang yaman natin ay kung magkano ang pera sa pitaka ko. Ang kapayapaan natin ay kapag tahimik ang bahay at walang istorbo." Tumingin si Ana sa malayo, sa papalubog na araw. "Ang babaw ko pala." Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Pinisil ito ng marahan. "Hindi ka mababaw, Ana," sabi nito. "Nahirapan ka lang. Nahirapan tayong dalawa. At nabuhay tayo sa isang mundong laging nagsasabi na ang pera ang sagot sa lahat. Pero hindi pala," sagot ni Ana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting may bakas ng lungkot, ngunit puno ng katotohanan. "Hindi na siya pabigat sa alaala ko, Marco. Isa siyang biyaya." Tumahimik sila muli. Pinakikinggan ang huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng mag-ingay. Tiningnan nila ang bahay na itinayo mula sa pagmamahal ng isang tiyuhin.
Ang anak sa loob na naligtas ng sakripisyo ng isang lolo. Ang kanilang pagsasama na sinubok ng pagsubok, ngunit pinatibay ng pagpapatawad. Siya ang nagturo sa atin kung ano ang tunay na kayamanan, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot-tanaw. Ang yaman ay hindi ang kumikinang na kotse ni Richard o ang perang inihagis nito sa kanilang lamesa. Ang tunay na yaman ay ang pag-aalala sa gitna ng kahirapan, ang sakripisyo sa kabila ng kahihiyan, ang pag-ibig na hindi humihingi ng anumang kapalit. Hindi na sila mayaman sa pera. Marami pa rin silang utang na kailangang bayaran. Marami pa ring araw na kakailanganin nilang magtipid. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman nilang sila ay buo. Naramdaman nilang sila ay mayaman. Mayaman sa mga aral na iniwan ng isang matandang tahimik na namuhay at namatay sa kanilang piling. Tumingin si Ana kay Marco. Ang mga mata nito ay kumikinang sa huling sinag ng araw. "Mahal kita," sabi niya. "Mahal din kita," sagot ni Marco. At hinalikan siya sa noo. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa paglubog ng araw, sa pagyakap ng gabi, magkasama nilang hinarap ang isang panibagong simula. Isang kinabukasang hindi madali, ngunit isang kinabukasang puno ng pag-asa, pag-unawa, at ng isang pag-ibig na natutong tingnan ang yaman ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco, Ana at ang hindi malilimutang alaala ni Chulito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Bawat kabanata ay isang piraso ng puso, isang paalala na sa likod ng bawat tahimik na mukha ay mayroong kwentong hindi nasasabi. At sa likod ng bawat paghuhusga ay mayroong katotohanang naghihintay na matuklasan. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kwentong ito na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa anumang materyal na bagay. Ito ay nasusukat sa lalim ng kanyang pagmamahal, sa bigat ng kanyang sakripisyo, at sa lawak ng kanyang pag-unawa. Naway magsilbi itong paalala na laging piliin ang maging mabuti, ang magmahal ng walang hinihintay na kapalit, at ang magpatawad ng buong puso. Inaasahan namin na napulutan nyo ng aral at inspirasyon ang kwento ng kanilang pamilya. Muli, mula sa bumubuo ng aming channel, ang aming taos-pusong pasasalamat. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.